So, purihin po natin ang ating Panginoon. Kalampakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Alam natin na mayroong Diyos na kailanman hindi tayo binabayaan. Ano ba? Alam natin na naririyan lamang siya para sa kapakanan ng bawat isa. So, bago ito, babasahin ko sa inyo ang 1 Corinthians 1, 18 to 21. 1 Corinthians 1, 18 to 21, at ito po ang sinasabi sa wikang Pilipino na siyang pagbabasayan po ng ating mensahe sa umaga po ito. Sabi niyo, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa cross ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mahuhusay na timatista sa kapanahonang ito? Ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay pawang kahangalan lamang. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutan siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakot sa Kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaka na sa tingin ng iba ay isang kahangalan. Amen. Good morning po, mga kapatid. God is good. God is good. And all the time. So, purihin po natin ang ating Panginoon. Sa umaga po ito, ang mensahe po natin, ito po yung patungkol sa pinasabing, ano ba yung mensahe ng cross ng ating Panginoon Jesucristo para sa atin? Pag nakikita nyo yung cross, ano yung hindi lang dumadapo, no? Ano yung pumapasok sa isipan natin? Ano yung nararamdaman natin? Pag nalaman natin na sa pamamagitan ng cross ay mayroon palang nabayubay, mayroon palang pinahirapan, mayroon ipinanood. At ang mensahe niya ay para sa iyo at para sa akin. Kung titignan po natin ang mga bagay-bagay na ito, mga kapatid, patuloy na ipinaalala ko sa atin na sa bawat tao na hindi nananalig at sumasampalataya, ang kanilang karunungan ay walang saysay sa harapan ng Diyos. Ngunit sa bawat mananalig at mananampalataya, ito ay totoong karunungan. Kasi kailanman, mga kapatid, hindi tayo magkakaroon ng karunungan kung tayo ay walang takot sa Diyos. Dahil alam natin, mga kapatid, na ang karunungan yan ay ang siyang magbibigay daan upang malaman natin ang ganap na kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hanggat walang takot ang tao sa Diyos, ang lahat meron sa Kanya ay kamangmangan. Kasi sabi ng banal na kasulatan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ibig sabihin, malaki ang pagkakaiba ng katalinuhan sa karunungan. Kasi ang katalinuhan, mga kapatid, makukuha mo yan sa pag-aaral, sa pagbabasa, tama po, sa pagsusunog ng kilay. Ngunit ang karunungan, makakamit lamang ito ng tao, unang-una, kung siya ay mayroong banal na takot sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yun po yung isang pagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Dahil una, mayroon tayong takot sa Kanya. At patuloy na ipinaalala sa atin. At patuloy na malalaman natin na ang
anak ay isinugo ng Ama. Malalaman natin na ang mabuting balita at biyaya ng Diyos ay inihayag niya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Ang pagmamahal ng Diyos ay pinatunayan niya sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng kanyang kaisa-isang anak. Sa kanyang pagmamahal sa atin, ipinahintulot niya na ang kanyang kaisa-isang anak ay magdusa, pahirapan, kutsain, ipahiya, patayin, para lamang patunayan niya yung kanyang pagmamahal sa iyo at sa akin. At patuloy na ipinaalala mo sa atin, malalaman natin na siya ay muling nabuhayin, umakyat, umupo sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. So kung titignan po natin ito, mga kapatid, ayon sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo sa krus, no? Sa bawat tao nakikilala dito, sa bawat tao na mananalig sa Kanya, sa bawat tao na sumasampalataya sa Kanya, no? Sila ay mapapalaya, sila ay magkakaroon ng kalayaan from both the penalty and power of sin. Ano po yung ibig sabihin? Nung ibinigay yung kautusan, ipinakita po niya na ang tao ay nagkasala. Tama ba? Kasi walang kasalanan kung walang kautusan. Halimbawa sa barangay, walang violation kung walang ordinansa. Gawin mo gusto mo. Kasi walang pagbabasihan. So, ibig sabihin, ipinakita ng ating Panginoon kung ano ang kalagayan ng tao. Dahil sa kautusan, ipinamukha niya na ang tao ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang tao ay nagkasala. Ang tao ay karapat-dapat sa parusa na para sa Kanya. Tingnan mo ninyo yung Isaiah 53 na mayroong naghirap na tayo sanang magbata. May pinarusahan na dapat tayo ang maparusahan. May umangkot, no? Para sa ating mga pagkukulang. Kaya kung titignan po ito, mga kapatid, babalikan natin yung ating text ng The Truth Manager. Isa yun, isa lamang yun sa mga pagkukulang sa harapan ng Diyos. Dahil hindi nagawa ng tao na may sagawa ang layunin kung bakit siya ay naririyan, kung bakit ikaw ay naririyan, kung bakit ako ay naririto. Kasi pinag-uusapan ko doon sa ating teksto ang katapatan sa ating Panginoon Diyos. Kaya lang, nagkulang ang tao. Nagkulang ang tao at karapat-dapat tayo sa parusa. Anong sabi sa Romans 6? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Kaya pag nalaman mo, no? Mayroon tayong takot, mayroon tayong pananalig at pananampalataya, kahit malalaman natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit sa ating pananampalataya kay Jesus, may naghihintay na buhay na walang hanggan. Pangalawang bagay, ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ay ang siyang magbibigay sa atin ng confidence. Confidence and surety, truth and certainty. Ano yung ibig sabihin, mga kapatid? No? Bibigyan niya tayo ng kasiguruhan sa likuran ng kawalan ng katiyakan. Ano kaya ang mangyayari pagkatapos ng buhay na ito? Anong susunod na kabanata?
susunod na hakbang. Kung titignan po natin ito, mga kapatid, patuloy na ipinaalala ko sa atin na sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, no? Naroon, ipinaalala sa atin kung gaano kasagana ang biyaya ng Diyos. Kung gaano kasagana ang biyaya ng Diyos. Pangatlong bagay, sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, no? Ipinaalala ko sa atin ang mga matagang attraction through rejection. Nung bumalik si na San Pedro at yung mga disciples sa Jerusalem, anong sinabi niya sa mga tao? Ang Jesus na ito, sabi niya, na inyong ipinako sa krus, ay siyang naging cornerstone. Ang batong inyong itinapon ay siyang naging batong panulukan. Kaya titignan po natin ito, mga kapatid. Ayon sa Acts 4:11, 12, no? Ipinapakita po doon na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi tinanggap. Tama? Hindi siya tinanggap. He was rejected. Pero siya ang naging panulungang bato. No? Siya yung naging pundasyon ngayon ng bawat mananampalataya. Pangapat na bagay, ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ay ang siyang magbibigay sa atin ng sinasabing kalwalhatian sa likuran ng kahihiyan. No? Sa likuran ng kahihiyan. Ano sabi ng Banalang Kasulatan? Kagamit po ako ng Ilocano. Wala na ni Jay surat ni Apostol Pablo. Sabi niya, iti nabugal na yanak, timbakal, iti panangaybabain. No? Mapagungar ko, iti panakaiday-dayaw. Ang katawang ito magugulog, pero mapapalitan ng hindi nagugulog. Ang buhay na ito sa likuran ng kahihiyan, ngunit mapapalitan iyon ng kalwalhatian. Yan ang gagawin ng ating Panginoon, mga kapatid. Yan ang gagawin ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi niya sa Hebrews chapter 12, let us fix our eyes on Jesus, who is the author and perfecter of our faith. Huwag nating tignan, huwag nating i-focus yung puso natin sa mga negatibong bagay. Although, sabihin natin, bahagi yun ng ating paglalakbay sa buhay na ito. Paulit-ulit ka pong sinasabi. Sabi ni San Pedro, na mas mahalaga ang inyong pananampalataya kaysa sa ginto. No? Mas mahalaga ang inyong pananampalataya kaysa sa ginto. Na kinakailangan masubok din kung gaano kayo katapat. Alam ko natin, yung mga pagsubok kasi, yung mga nararanasan natin sa buhay, ito na yung humihina sa atin, papalayo sa ating Panginoong Diyos. Balik, gawin natin ito bilang motivation. Ano? Alam natin, hindi lahat ay puro kadiliman. Hindi lahat ay puro kalungkutan. Hindi lahat ay puro kahabisan. Hindi lahat ay puro kakulangan. May plan ang Diyos. Amen? May plan ang Diyos, mga kapatid. Dahil papalitan ng ating Panginoon ang pagtulo ng luha mo at tuha mo ng kagalakan. Papalitan ng ating Panginoon na bawat failure meron sa atin ay papalitan niya ng katagumpayan. Your defeat into triumph and your lack into riches. Kaya kung titignan po natin ito, mga kapatid,
patuloy na ipinaalala ko sa atin na yun yung ibibigay ng cross ng ating Panginoong Jesucristo sa likuran ng ating pananampalataya sa Kanya. Bibigyan niya tayo ng comfort through affliction. No? Naroon yung kaliwang, kagalakan sa likuran ng pagdurusa. Pang-anim na bagay, patuloy na ipinaalala ko sa atin, no, ang krus ng ating Panginoong Kristo. Na yung mga nasa dilim, sabi niya, ililipat niya sa liwanag. Kaya yan ang sabi niya sa John 12, Jesus said, I am the light of the world. Ang sino mang sumusunod sa akin, sabi niya, ay magkakaroon ng liwanag ng buhay at hindi na kailanman maglalakad pa o lalakad pa sa kadiliman. Yun yung kakaiba. No? Sa John 12. Kaya ito yung dahilan kung bakit sinabi ng ating Panginoong Jesucristo that you are the light of the world. Sabi niya sa Matthew 5:14. Kaya sabi niya sa verse 16, so let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Diba tanong yun ng ating Panginoong Jesus? Pag nagsisindi ba tayo ng ilaw, tinatakpan natin ng takalan pagkatapos? Hindi. Sabi ng ating Panginoong Jesus, hindi ba't inilalagay yun sa talagang patungan upang ang lahat ng nasa sa loob ng tahanan ay mababahagi na ng liwanag ng ilaw. So, kung titignan po natin ito mga patuloy na ipinaalala ko sa atin na ang krus ng ating Panginoong Jesucristo ay siyang magbibigay ng kaliwanagan para sa lahat. Kaliwanagan. And lastly, patuloy na ipinapaalala ko sa atin, mga kapatid, that there is life after death. At tatiyak kalpasan ipapatay. Hanggang patingga di kampusan to. Yung paniniwala kasi ng tao, pag nilibing na wala nang susunod. Pero sa mga mananampalataya, there is life after death. Nang sabi niya, I am the resurrection and the life. Pero alam niyo po yung sabi niya sa John 14:19, dahil sa nabubuhay ako, mabubuhay din kayo. So mga ito, mga kapatid at mga magulang, ito yung mensahe ng Diyos, no? Na nais ng ating Panginoon na malaman ng bawat isa. Haharap tayo, no? Sa mesa, tatanggap tayo ng komunyon. At kinakailangan sa pagtanggap natin, naway magkaroon tayo ng isang puso na punong-puno ng pagtitiwala at pananampalataya. Kasi pinaalala niya ng ating Panginoong Jesucristo na sa ating pagtanggap, kinakailangan daroon kalakip nito ang pagtitiwala at pananampalataya sa kanyang katawan at sa kanyang dugo, lalo-lalo na sa kanyang pagturusan. Gagawin natin ito, tatanggapin natin ito bilang pag-alaala sa kanyang pagmamahal sa iyo, sa kanyang pagtubos sa iyo, at para sa iyo. Bendisyonan ni Antonius Tending mensahe tayo nang naroon ng bendisyonan ng Yahweh. Magandang umaga sa